Eh, dito muna tayo. Medyo kalma muna tayo mga kababayan, ano. Nakita ko lang ito, eh. Nakita mo wala kang ginagawa, yung research team ang nakakita diyan. Ayan, shout out kay Ma'am Jack, kay Sir Jack, oh. Ano ba nakasulat dito mga kababayan? Inuna natin si Bongo, ano? Oh, Bongo leads ad spending on Facebook a year before 2025, mga kababayan. Sabi ni Margie Barcebal, pang 93 likes ako, idol. Salamat po, ma'am. No? Maliit ito. Dito ko na lang sa cellphone babasahin. Maliit eh, hindi ko makita. Wala tayong salamin. So base po dito mga kababayan, dun sa yung pinaka headline po mga bossing, si Senator Bongo po ang nangunguna siguro doon sa mga nararamdaman nila na tatakbo sa pagkasenador, no? Sa paggastos po sa Facebook ads, mga kababayan. Bongo leads ad spending on Facebook a year bago mag 2025. Paul, ano pa nakasulat dito? At least 14 potential senatorial candidate have spent over the last 3 months. Wow, 3 buwan. 3.54 million. Ang laki agad, 1 million, siguro 1.2 million per month ang gastos sa sa Facebook ads. Ang laki nun. Ako gumagastos ako para dito po sa maliit na negosyo natin, mga kababayan. Gastos ko lang per month is magkano ba? 1,000 CI o 70,000 lang, no? Ito, laki nito. 3.54 million to boost their post on the social media. Ito po ay balita, ayan, nakasulat, PCIJ, no? Platform, o yan. Yung mga pinopost daw po nila, ibinuboost po yan mga kababayan para po makarating sa lahat. Eh siguro malaki po kasi ang Pilipinas, dito naman sa isla mga bossing, ano lang eh, kakapiranggot lang oh. So kailangan lang makuha yung pinaka-diameter nung kung saan mong lugar gustong i-add yung iyong mga post. Siguro yung happy birthday Pangulong Duterte, o, yung mga ganon. Tapos naka-boost na magkano ibig sabihin nun? Kung 1.2 million, ang laki nun per day. Ano? Wag na nating kwentahin at baka sumablay pa tayo sa pagkwenta, mabash pa tayo ng mga DDS. Basta 1.2 million, no, kada buwan mga kababayan. Base po dito sa binabasa natin. Analysts say this amount is only the tip. Wow! Kumbaga yung tuk-tuk lang ng icebergs, no? Because most of the spending is believed to be undeclared as candidates are expected to prepare social media influencers to endorse their political bids. Meron palang ganun, mga kababayan. May mga nagbabayad pala ng mga Di ko alam yun So, sabi dito mga kababayan, ito yung 3.6 million mga bossing, no, na ginagastos sa Facebook ads, kumbaga yun pa lang po yung kita, no? Yung halata o yung makikita o mamomonitor natin mga kababayan. Pero syempre kapag yung mga influencers, no, kagaya nila kunyari, kasi po yung mga influencers po, yung mga vlogger, mga kababayan, parang na din po yan eh. Yan yung mga makabagong artista po, mga kababayan. Sila Wamos, ayan, yung mga malalaking artista, mga bossing. So sila po yung ngayon na talagang tinatarget po ng mga politiko, mga kababayan. Dahil nga syempre, di ba, kung dati sila Megastar, Maricel Soriano, bla bla bla, sabi ni Lester, pang 132 likers ako. Si Tamura is pang 136. Ayan, i-comment nyo lang po yung pang ilang like kayo at isa-shoutout ko po. Yung mga influencers, yung mga social media platforms na po, no? Yung kinukuhang serbisyo, mga kababayan, ng mga tumatakbong politiko. So yun, hindi natin makikita o hindi natin malalaman unless kung talagang i-reveal nila, sasabihin nila ganito, ganyan. Ano po? May isang beses ako narinig diyan eh. Parang si Dr. Willie Ong, mga kababayan. No, si Dr. Willie Ong parang
medyo nahagip niya o nadulas siya, o talagang baka sadya niya sinabi yun na kumbaga ang mamahal pala ng mga influencers, no? Ng mga vloggers, yung mga ganyan. Yan. Ay, nako, mga kababayan. Pero, ang komento natin dyan, parang hindi pa sapat yung yung 3.6 na yon, mga kababayan. Kasi, mga bossing, hindi pa din po maugong ang pangalan ni Senator Bongo eh. Parang onti pa din ang ang mga nakikita kong sumusuport. Onti ba o paubos ng paubos ng paubos? No, isang beses nga doon sa Senate hearing parang naririnig ko nagagalit siya bakit daw hindi yata isinasama yung kanyang pangalan doon sa Tama ba ako, DSWD yun? Bakit hindi nyo naman sinasama yung pangalan ko? Bawal masama yung pangalan ko. Gano'n. Sabi ni Paul Contado, pang 138 likes. Si Simeon naman, pang 116. Si Roberto, pang 123. 155 naman si Dang Santos. At 145 si Ronaldo Balite. Ayan. So, paano ito, mga kababayan? May isang siguro may hindi na natin questionin si Senator Bongo kung saan galing. Si Senator Bongo naman, negosyante yan, alam ko no? Talagang mahaba ang PC niyan, mga kababayan, pagdating po sa ganyang bagay, sa gastusan, sa eleksyon, no? Mahaba ang PC niyan. Negosyante po, madaming arep talaga yan. Sabi ni Ma'am Tuwilia Wilfred, 170 likes. Shoutout po. Yuri Sasaki, 164. Mga kababayan. Sa tingin nyo po ba, may laban si Bongo sa 2025? Ako na pakiramdam ko po, Bongo, Bato, yan medyo na po medyo pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Sila pababa ng pababa, mga kababayan. Sabi ni Birhel Valencia, Sir Mark, bumanat pa. Si Banat live kanina, nagpapansin lang daw. Hindi, explain natin yan. Dahil sabi ni Senator Trillanes, mga kababayan, kumbaga yung mga nasambit nila, last month lang. Diba? Last month lang po, mga boss chief, sir. At makapapakita ko dun sa mismong video, mga kababayan. No way sa mga pro-China. Ayan nga po ang sinasabi natin, mga kababayan. At makita mo, madadagdag pa dito at gagatong pa dito, mga kababayan, sa bigat ng dinadala ngayon ng PDP. Laban ba to si Bongo? Yan, PDP, walang laban. Wala na kasi yung laban, di ba? Tinanggal na yung laban. Anyway, mga boss chief, sir, kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung subscribe button dyan, mga kababayan, para po lagi po kayong updated. And pag pindot nyo ng subscribe button, lalabas dyan notification, pindutin nyo lang po yung all, mga kapatid, mga kababayan, mga boss chief, sir, para po lagi kayong i-notify ni YouTube na si Mark Ramos po ay naka-live na at magkukwentuhan na naman po tayo, mga kababayan.